Dahil hindi matanggap ng mga ito ang kanilang pagkatalo, lumapit ang isa dito sa kanya at nagwikang kakasasila ng ribansa. Dahil nga ang akala nila ordinaryo lang itong sinuli, kaya't kampante itong humarap sa kanya. Dahil sa pag-akala nitong mahina ang tanga niya, kaagad naglunsad ng pangalawang laban ang taga-karyum o maging ang nasamisa nito na hindi pa raw doon nagtatapos ang pagtutuos ng dalawang panig. Maya-maya lang, pumasok na nga ang tatlong sungaw na pinakamalakas sa 7 grupo nila. Alam ni Nuli na yun ang pinakamahusay niyang makakalaban dahil nasisipat niya sa katawan nito ang mga markang animoy hugis ng dambuhalang sawa na may 3 ulo. Nang makita niya ang hawak-hawak nitong manok, halos manigas naman siya dahil sa gulat dito. Dahil kitang-kita niya sa katawan ng manok nito na nababalutan yun ng maitim na sumpa. Nang makita niya ang maging katunggali ng kanyang pambato, napag-isip-isip niyang mahirapan siya dito. Kaya't ang naisipan niya, kargahan ng baluti ang kaluluwa ng manok at pasasapiin sa katawan ng kanyang manok ang espiritong pinakahari ng mga bubuyog na alaga ng mga diwata. Kadalasang gamit-gamit ito ng mga puting barang upang mahulaan ang bawat galaw ng kalaban. Habang tinatawag niya ang ganong mga elemento, ayon pa sa kanya, animoy nilagnat ang kanyang manok. Dahil sa bigat ng enerhiyang sumapi dito, ang kalaban naman niyang mga sungaw, maigi yung naghanda dahil nararamdaman na nito ang enerhiyang bumabalot sa paligid. Bago ganapin ang pagbitaw sa manok, napakaraming hasindero ang dumalo doon upang makapusta sa malaking labanan sa panig ng mga sungaw at kay Nuli. Nasipat pa niya noon sila Guyo at Leroy na animoy nawala ng dugo sa kanilang pagmumukha nila dahil sa kanilang mga nakikitang magamat na ikarga na niya ang mga sandatang pampahina sa kalaban, hindi dahil humugot na ng lakas ang kalaban sa mga demonyo. Nakita niya kasi ang simbolo sa mga katawan nito, ang sirepenteng 3 ang dahil 6 nga ang mga matang humula sa galaw ng kanyang pambato. Pero sapat na ang mga anino ng mga bubuyog upang linlangin ang mga mata ng kalaban. Hindi na pinaglapit ng sentensyador ang 2 panig dahil nararamdaman nito ang bigat ng hangin sa paligid. Handa na ngang bibitawan ang mga manok sa ruweda upang simula na ang pagtutuos ng laban. Pagbitaw ni Nuli sa kanyang manok, nauna ang kalaban sa lupa. Doon niya nasaksihan ang mga aninong nagkukumpulan na ginagaya ang hugis ng kanyang manok. Yun yung mga gabay na kanyang tinatawag kanina. Laking pagtataka ng mga kalaban niyang sungaw dahil aatake ang kanilang manok ni hindi pa gumagalaw ang manok ni Nuli. Doon nasaksihan ni Nuli ang kakayahan ng kanyang mga tinatawag na espiritu. Dahil sa bawat atake ng manok ni Nuli, sasabay din sa paggalaw ang mga aninong hugis manok. Kaya't ang nangyari, ang pinuntarya ng kalaban, ang aninong itim na palaging sumasabay dito. Kaya't nagsisigawan ang mga kalaban dahil parang nawala sa katinuan ang kanilang manok. Dahil imbis mag-focus yun sa kalaban, parang may hinahabol itong insektong lumilipad at animoy nakalimutan ng manok ng kalaban na may kalaban itong kaharap. Pagsugod sa manok ni Nuling rumaragasa, kaagad yung nakatama. Biglang natigilan ang kalabang mga sungaw dahil bakit hindi yun nakita ng kanilang pambato. Nagsisigaw ang mga tao sa labas dahil kitang-kita na nila ang pagkadihado ng kalaban. Maya-maya pa, unti-unti na niyang nakita ang paglagas sa baluti ng kalaban. Pagsugod ng kanyang manok na papalipad, kaagad ding sumabay ang mga anino at sa babang parte ito dumaan. Kaya't
sapol sa katawan ng kalaban ang ginawang atake ng kanyang manok. At nabangga na lang sa ruweda ang kalaban dahil bumuylo iyon ng takbo papasugod sa mga aninong gabay. Pagbuhat ng taga-karyo, wala ng buhay ang kalabang manok. At kasabay ng pagkamatay ng kalaban, ang paglaho ng mga aninong tinatawag niya kanina. Kaya't ang tingin sa mga sungaw sa kanya, para siyang kakatayin ng mga ito doon sa loob ng ruweda. Nagulat naman siya dahil lumapit ang isang sungaw sa kanya habang nakangiti ito sa kanya. Subalit ng paglapit nito sa kanya, nagwika ito ng, "Nagtagumpay ka nga dito sa ruweda, pero mamaya hindi ka na masisikatan ng araw." Wika nito sa kanya. Sabay alis at ramdam talaga niya ang tinatago nitong galit sa katawan. Paglabas niya ng ruweda, kaagad siyang sinalubong ni Manong Duming at nagwiwika ng, "Nole, halika nga, sumunod ka sa akin." Tugon nito sa kanya. Kaya't habang papalayo sila sa ruweda, napatanong naman siya dito ng, "Bakit, Mano? May nangyayari bang kakaiba?" "Basta't sumunod ka na lang sa akin. Mamaya, malalaman mo ang mangyayari." Wika nito sa kanya. Nang makarating na sila sa bahaging likod ng sabungan, huminto na ang matanda sa paglalakad at nagwiwika ng, "Mabutit na pag-isipan mong huwag dalhin ang bihag mong manok dahil punong-puno yun ng sumpa na maaring ikamatay ng kumakain rito. At hindi maaring kasama natin sa pag-uwi ang dalawa mong kaibigan dahil maaring madamay sila sa kakaharapin nating digmaan kung sakaling tambangan tayo sa daan ng mga sungaw. Ramdam ko sa mga aura ng mga nilalang na yon ang galit nito sa kaloob-looban na hindi naman magandang pangitain para sa atin. Mamaya, uwi tayo ng maaga. Abisuhan mo rin sila, Goyo, na hindi tayo dadaan sa daang ating binaybay kaninang umaga. Ramdam ko ang mga kasamahan nito ang gagawin nitong pagtambang sa atin." Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang mga sinabi nito, "Sige, Manong, abisuhan ko ang dalawa ukol dito." Matapos nun, habang nakaupo ang matanda sa tindahan ng tuba, nasa paligid lang din nito ang dalawa niyang tandang. At ang isa dito, yun yung nakadalawang panalo na laban sa mga sungaw. Habang ang pangatlo nito, hawak-hawak niya. Habang naglalakad siya papuntang ruweda, napag-isip-isip naman niya ang ginagawang pinsala ng mga sungaw doon sa kanilang baryo. Kapag naalala niya kasi ang mga pangyayaring yon, tila ba silang dalawa ni Manong Duming ang dahilan sa pagkakamatay ng mga alaga ng mga magsasaka sa kanilang baryo. Napag-isip-isip rin niya noon na gamitin ang kanyang kaalaman upang makatulong sa kanyang kababaryo, lalong-lalo na sa kanyang tiyuhin na nawalan din ng katuwang sa pagsasaka. Dahil kalabaw din ito ang kasamang namatay. Pero bigla ding maglalaho ang isip niyang yon kapag maisip din niya ang kalalabas, dahil ayon sa kanya, para namang inabuso niya naman ang kakayahan niyang yon. Nang pagkarating niya sa kinaroroonan ng dalawa niyang kaibigan, naabutan naman niya yung nagtatadi ng tari sa manok dahil nagaganap na ang pangalawa nilang sultada. Nang malaman niyang talo ang unang pambato nila Goyo, nakaramdam naman siya ng awa sa kanyang kaibigan dahil minsan lang niya itong makitang mananalo, subalit masayahing tao pa rin ito. "O par, natalo ang una naming laban pero okay lang. Masaya lang naman ako makabitaw ng manok sa ruweda eh. At saka nakapusta din ako sa manok mo kanina, kaya bawi lang." Tugon nito sa kanya. "Oo nga pala par, bigla na lang kayong nawala pagkatapos ng laban niyo yung kanina." Wika naman ni Goyo sa kanya. Nang marinig niya ito,
Napasagot lang naman siya dito ng, yun ba? Kinausap kasi ako ni Manong Duming eh. Mahalagang bagay lang. Sagot niya rito. Habang nagtatadi ng bulang ang dalawa niyang kaibigan, may lumapit na 3 binata sa kanilang 3. Nagulat naman itong sinuli nang magwika ang isang lalaki sa kanyang kaibigan ng, "Oy Goyong! Wala ka pa rin pinagbabago, Goyong. Ang kupad-kupad mo pa rin kumilos." Wika nito. Nang marinig yun ni Goyo, nagwika naman ito ng, "Oo na, patapos na to." Pagkatapos nun, umalis na ang 3 lalaki. Kaya't dahil sa inasta ng mga ito kay Goyo, nagwika naman itong sinuli ng, "Sino yung panauhing yon? Ba't ganun kung ituring ka ng lalaki?" Tanong niya rito. "Yun ba? Hindi mo pa ba naalala yung taong yon? Si Ronald, yung nakalaban natin sa paaralan. Kanina pa nga yun nag-aamok ng sabong." Tugon nito sa kanya. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng kanyang kaibigan, tila ba hindi niya nagustuhan ang tabas ng mga dila ng mga lalaking yon. Kaya't bigla niyang naalala ang kabataan niya, dahil nung kabataan pa naman niya, silang dalawa ni Goyo ang binubuli ng mga ito sa paaralan. Hindi naman sila makapalag ng grupong yun noon dahil marami yun kung manggugulo sa lugar. Yun din ang dahilan kung bakit hindi siya nakapagtapos ng elementarya. Dahil sa oras na makikita siya ng mga ito, talagang kakalad ka rin siya nito sa daan. Lumapit siya kay Goyo at nagwiwika ng, "Par, pwede bang ako ang magbibitaw ng manok mong yan? Di ko akalaing yun pala ang palaging bumugbog sa atin noon. Pero huwag kayong magalala, di naman ako gaganti." Nang marinig ni Goyo ang wika niya, napangisi naman ito at tumapik sa kanyang balikat at nagwiwika ng, "Sige, ikaw bahala. May tiwala naman ako sa iyo. At saka oo nga pala, ilayo mo lang yung sa atin. Hybrid yung mga manok nila Wika dito ni Goyo. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng kanyang kaibigan, tumawa lang naman ito na para bang biro lang sa kanya ang mga ganon. Pagpasok nilang dalawa ni Goyo sa ruweda, kaagad din naman silang nasipat ng 3 lalaki na dati nilang kamag-aral na bule. Kaagad niyang inayos ang kanyang sombrerong pinayungyong na sombrero ng mga militar, upang hindi siya kagad mapansin ng mga ito. Nang masipat ng mga ito ang tandang na hawak ni Noli, nagbubulong-bulungan naman yon dahil hindi naman kagandahan ang dala nilang tandang. Kumbaga, Bisayang manok lang ang manok nila. Bago pa man bibitawan ni Nuli ang mga manok, kaagad niya itong nilapatan ng mga usal na baluti upang hindi ito tabla ng kalaban. Yun lang ang ikinarga niya dito dahil sa tingin niya, ordinaryo lang ang kalaban ni Goyo. Nang pumagitna na ang sentensyador, kaagad nang pumisto itong upang bibitawan na ang tandang na kanyang nilapatan ng mga usal. Unang banggaan ng dalawang manok. Siyempre, Bisaya ang manok nila. Nauna itong lumipad para ang kalaban namang manok. Nag-aabang lang yon doon sa baba para antaying lumapag ang kalaban. Nang makalapag na ang manok ni Goyo sa lupa, napasapo na lang sa ulo itong si Goyo at Leroy. Nang makita nilang niratrat ang kanilang manok doon sa kalaban. Ang kalaban nila noon, may nalalaman pang pahagis-hagis ng sombrero sa labas sa pag-aakalang panalo na sila dahil puro pasok ang palo nito. Subalit ng pagtayo sa manok ni Goyo, wala namang kakaibang nangyari dito. Magamat hindi maramihan pumalo ang Bisaya, may pang-isang atake ito na pangpatay din nang siyang tinamaan ang kalaban sa ilalim ng kilikili. Dahil sa nangyari, nangingisay ang kalaban noon habang sila Goyo at Leroy hindi mapigilang sumayaw-sayaw sa loob ng ruweda. Dahil sa mga nangyari,
hindi naman makapaniwala ang kanilang katunggali na nagawang mapatay ang kanilang manok. Maging itong si Goyo hindi makapaniwala dahil hindi nagtamo ng at matapos nun, kinuha na nila Goyo ang pustang napapanalunan nila at kaagad na silang lumabas ng ruweda. Tuwang-tuwa naman itong si Goyo at Leroy dahil sa pangalawang laban nila, nagawa rin nilang manalo. Habang nag-usap-usap silang tatlo sa gilid ng ruweda, bigla namang dumating sa kanilang kinaroroonan ang pangkat na kanilang nakakasagupa doon sa ruweda. Paglapit nito sa kanilang tatlo, kaagad yung nagwika ng, "Uy, andito lang pala kayo. Ano Goyo, isa pa? Tsamba lang yung sa inyo eh. Ang papangit naman ng... Ito, may itatapat kaming muli na panlaban sa inyo." Wika nito. Nang marinig ni Nuli ang mga sinasabi nito, tinanggal niya ang kanyang sombrero at humarap sa mga ito. Nang makita siya ng mga ito, kaagad naman siyang namukhaan ng mga ito at nagwika ng, "Oy, tika, di ba ikaw yung sinuli?" "Tama, sinuli nga, yung takbuhin noon." Wika nito sa kanya, nahalatang magamat umiinit na ang kanyang dugo dito, hindi siya nagpadala dahil mga lasing. Kaya't nagwika siya dito ng, "Bakit? Ano bang sadya niyo rito? Huwag niyong sasabihing manggugulo kayo rito ha. Sinasabi ko sa inyo, nasa sabungan tayo. Kaya't huwag kayong gumagawa ng kalukuhan." Wika ni Nuli dito. Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, ang sabi nito, humingi sila ng ribansa sa laban dahil hindi pa raw sila nakaganti. Dahil sa pangungulit ng mga ito sa kanya, kaya't sinabihan niya si Leroy na kunin ang isa niyang tandang doon kay Manong Duming. Walang ano-ano, hindi na tumingin itong sinuli sa kalabang kung malaki ba ang manok nito o maliit. Basta ang sa kanya lang, mapagbigyan ang mga ito sa kanilang ninanais. Nang tapos ng malagyan ng bulang ang mga manok, kaagad nang pumasok sa ruweda itong sinuli. At ganun din ang kalaban. Ganun ulit. Nilapatan niya ng mga usal na balute ang kanyang manok. Nang maghudyat na ang sentensyador, kaagad din naman niyang binitawan ang kanyang manok. Subalit 3 sagupaan lang, napatakbo na lang ang kalabang manok at sa unahan lang nito ay humahandusay. Masama ang titig ng mga ito sa kanya at lumabas ang isa dito sa ruweda na hindi naman niya napansin. Nang makuha na niya ang pustang na panalo, nagpasya siyang lumabas ng ruweda. Subalit lalabas na sana siya. Nang makita niya ang isa sa mga na nandun sa pinto ng labasan, paglabas niya, binati siya ng lalaking yon at nagwiwika ng, "Ang lakas pala ng manok mo ah." Wika nito sa kanya. Sabay abot sa kamay nito na para bang makikikamay sa kanya. Nang mapansin niyang nakangiti ito, kinamayan niya ito. Nang biglang may humampas sa kanyang batok, gamit-gamit ang isang buting walang laman. Nagsisigawan ang mga babaeng nagtitinda doon dahil sa mga nangyari. Paglingon niya sa kanyang likuran, nasipat niya ang isang lalaki na biglang kumaripas ng takbo. At pagharap niya sa kausap niya kanina, wala na rin yun doon. Kagad naman siyang nasipat nila Goyo at Leroy habang nagwiwika ng, "Oy par, sinong gumagawa niyan sa'yo? Mabutit hindi ka nasugatan." Wika nito sa kanya. "Yung nakalaban natin kanina par, yun ang humampas sa akin ng..." Sagot niya rito habang maraming taong nakikiisyoso. Maya-maya pa, lumapit sa kanila si Manong Duming at nagwiwika ng, "Anong nangyari Nole?" Kaagad isinalaysay ni Goyo ang pangyayari at gusto sana nilang habulin ang mga yon. Subalit kaagad daw yung naglalaho sa sabungan. "Hayaan nyo na lang yun par. Hindi naman ako nasugatan eh.
Siguro kanina pa yung nagmamanman sa atin. Mamaya, makikita din natin yon. Dahil sa mga nangyari, labis naman ang pag-alala ng dalawa niyang kaibigan. Dahil akala nila, basag na ang ulo nitong sinuli. Subalit nang tingnan nila ang buong ulo nito, ni galos wala silang nakikita. Mabutit nakapagpuder siya bago pumasok ng sabungan, dahil kung hindi, talagang basag yung bungo niya. Dahil ang buting inihataw sa kanya, yung buti pa ng vintage wine, na kasing kapal ang 4 kantos ng Ginebra. Maging ang mga tao doon, nagulat sa kanilang nasasaksiyan, dahil kadalasan sa palo na ganon, mahimatay ka talaga. Par, mas mabuti kayo magkakape ka na muna. Baka mamaya matumba ka na lang dyan eh. Pag-alalang wika sa kanya ni Guyo. Maya-maya pa, nakita niya niyang may hawak na tasa itong si Leroy na may lamang kape. Pagtanggap niya sa kape na yon, nagwika naman siya ng, "Salamat para." "Walang anuman par. Basta sa susunod, mag-iingat ka dahil maraming loko dito eh. Siguro napipi ko na yon dahil hindi man lang sila nakaganti ni isa." Wika ni Leroy sa kanila. "Hayaan niyo lang par. Okay lang naman ako." Wika niya sa mga ito. Makalipas pa ang pangyayaring yon, hindi na nailaban ni Nuli ang pangatlo niyang tandang dahil gumagabi na rin. Habang nagkakape sila sa tindahan, nakita na naman nila ang grupong pumalo sa kanya ng bote. Hindi noon lubos akalain ni Nuli na hanggang sa paglaki niya, mainit pa rin ang tingin nito sa kanya. Dahil sa isip-isip niya, ano bang kasalanan niya dito? At sa pagkakataon na yon, nasa 7 na ang bilang nito at may mga hawak na pangpamalo. Kaya't nang makita niya yon, kaagad niya itong ipinagbigay alam ni Manong Duming at sa dalawa niyang kaibigan. "Mag-ingat kayo sa bawat galaw nyo dahil maaring may mga barilyang mga yan. Maya-maya Kuya Leroy, sa likod ka lang namin ni Nuli. Dahil nararamdaman kong tatabang tayo sa daan ito. Ihanda nyo na ang mga gamit nyo. Alis na tayo. Pero Goyo, pwede namang iwan mo na kami dito. At sa kabilang daan na lang kayo dumaan." Babala sa kanila ni Manong Duming. "Hindi na Manong. Dahil noon pa man, kalaban na namin yung tatlo eh. Di ko nga alam eh. Magpahanggang ngayon, galit pa rin ito sa amin. Kaya Manong, kahit anong mangyayari, sasama kami sa inyo." Tugon ni Guyo sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, kasalukuyan na nga silang naglalakbay, sakay-sakay ng mga kabayo. Nasa 5:00 na yon ng hapon, kaya't maliwanag pa ang araw. Habang binaybay ng kabayo ang daan, hindi nga nagkamali itong si Manong Duming dahil bigla silang hinarang sa daan ng grupong nagngangalang Ronald. Nang humarang yun sa daan na kanilang dapat sana dadaanan, nagwika ito ng, "Tingnan mo nga naman, hinataw na nga ng buti pero buhay pa rin. Biruin mo, hindi man lang nabasag yung ulo mo sa bote. Ngayon, kung hindi ka tinabla ng bote, itong mga pamalong hawak namin, babasagin namin yung ulo mo. Hoy, bumaba kayong 3 dyan? Ikaw naman tanda, mas mabuting mauna ka nang umalis. Baka madamay ka pa sa 3 mong kasamang taga-bundok." Wika nito sa kanila. Ang sabi ni Manong Duming, bababa na muna sila ng kabayo. Dahil kausapin lang nila muna ang grupong yon. Bumaba nga ng kabayo silang 4 at hinarap ni Nuli at Manong Duming ang 7 kalalakihan na may hawak-hawak na pamalo. At nagwika ito ng, "Ano bang pakay nyo sa amin? Hindi ba kayo nakuntinto sa ginawa nyo sa kasama ko?"
Wika ni Manong Duming dito. Nang marinig ng pinuno ang sinabi ng matanda, tumatawa-tawa lang naman ito habang nagwiwika ng ang tigas rin ng ulo mong matanda ka eh. Lumayo ka nga sabi. Wika nito, sabay bunot ng baril at itinutok niya kay Manong Duming. Pero nung nakita nila ang ginawa ng may hawak ng baril, kaagad silang nagkarga ng balote kontra bala dahil alam nilang papatay talaga yun ng tao. Goyo, lumikod na muna kayong dalawa, tugon ni Manong Duming. Subalit nagmamatigas pa rin ang dalawa at nagwika pa ng, Manong, hayaan nyo na kami dahil kami naman ang pakay niyan eh. Putok. Bitawan mo yan, iho. Baka pagsisihan nyo ang gagawin mong yan. Wika ni Manong Duming sa 7 kalalakihan nang sumabat na itong sinuli habang galit na ito. Nagtitimpi lang ako sa inyo sa kabila ng ginawa nyo sa akin. Pero sige, gawin nyo ang gusto nyong gawin. Pero palala ko lang sa inyo, walang sisihan. Gigil na wika ni Nuli. At doon nabisto ni Goyo at Leroy ang tinatagong abilidad ni Nuli at Manong Duming. Pagsugod ng 4 na may daladalang 2x2, inilagan lang ito ng matanda at pinag-untog ang 2 sumugod pa. Dahil sa mga usal na inihip ni Nuli sa kanyang mga kamao, nang masapak niya sa mukha ang isa, hindi na yun bumangon pa. Dahil nagawang mapatumba nilang 2 ang 4. Nang makita yon ng leader ng grupo, kagad ikinasa ang hawak nitong baril at sinubukang ipaputok, subalit tanging tunog lang ng gatilyo ang nagagawa nito. Paulit-ulit pa yung ikinasa ng lalaki ang kanyang baril at paulit-ulit ding kinalabit ang gatilyo nito. Subalit ni isang putok, walang lumalabas. Nang makita nila Goyo at Leroy na para bang sira ang dala nitong armas, kaagad yung dumampot ng mga kahoy upang labanan ng patayan ang 3 natira. Sige, lapit. Ito ang gusto nyo, di ba? Magkakamatayan na tayo. Wika dito ni Noli, habang si Manong Duming nakaupo yun sa putol na puno habang nananabako na para bang walang nangyari. Dahil nga hindi magawang mapaputok ng lalaki ang kanilang armas, animoy natataranta yon nang maramdaman nila ang kakaibang abilidad ng kanilang kaharap. Si Goyo noon at Leroy, hindi na yun nakapagpigil pa at sinugod ang natirang 3. Nang siyang sinunda naman ni Noli dahil 3 pa ang kaharap nila. Habang ang 4 naman na napatumba nila, papungas-pungas yung bumangon at para bang kakagising lang nito. Habang pinaghabol ng 2 ang 3 umatras, sumigaw naman itong sinuli ng, hayaan nyo na yan par. Ang importante, nakaligtas tayo sa mga ito. Ang lakas kasi ng loob eh. Wika dito ni Nuli. Nang pagbangon ng 4, nagwiwika si Manong Duming habang nakaangkas na sa kabayo nito. Umuwi na kayo. Hindi na sana handog pa sa ganito kung hindi nyo pinairal ang init ng iyong ulo. Nang makasakay na sa kabayo itong sinuli, upakan pa sana nitong si Leroy ang isang tumakbo. Subalit pinigilan sila ni Manong Duming dahil baka ano pang mangyayari doon. Labis na labis din ang panghingi ng tawad ng isa sa kanila dahil daw napasama lang daw siya sa mga grupong yon. Matapos nun, naglalakbay na nga silang 4 papauwi ng bundok. Habang naglalakbay silang 4, nagtanong naman si Goyo kay Manong Duming kung bakit hindi pumutok ang hawak na baril ng lalaki. Ang sabi ni Goyo kay Manong Duming ay, tanong ko lang po sa inyo, Mano. Kung hindi nyo lang masasamain,
Isa po ba kayong mangkukulam? Wika ni Guyo. Nang marinig ito ni Noli, nagulat naman siya sa sinabi ng kaibigan niya sa matanda. Akala nilang dalawa noon magagalit ang matanda. Pero humagalpak ito sa kakatawa at nagwiwika ng, "Ano? Mangkukulam? Baka naman nagkamali ka, iho. Kung mangkukulam ako, edi sana marami na akong kinulam." Wika nito. Matapos nun, nagpatuloy lang sila sa paglalakbay, sakay-sakay ng mga kabayo. Nang makarating na sila sa kanilang baryo, naghiwalay na ng daan ang dalawang grupo. Dahil malapit na ang kanilang bahay dito, at pagkarating nilang dalawa sa manukan nitong sinuli, sinalubong naman sila ng 3 niyang handler. Kaagad silang bumaba ng kabayo at ibinaba ang mga bayong na may naglalamang mga manok at bihag. Nang malaman ng mga tauhan niya na may bihag silang dala, tuwang-tuwa naman ang mga ito dahil meron na naman silang pulutan ng gabing yon. Ang isa dito, binigay niya sa kanyang ama upang doon lutuin sa kanilang bahay. Ang isa naman, doon sa kanyang tauhan para sila na ang bahalang magluto nito. Nang makita niya si Ambong na lumapit sa kanya, nagwika naman siya ng, "O Ambong, kamusta ka na? Ba't naparito ka? Di ba kakapanganak lang ng asawa mo?" Tanong niya rito. Ang sabi nito sa kanya, kaya't nakapasok siya sa araw na yon. Dahil dumating ang kanyang mga magulang doon sa kanilang bahay. Kaya't may kasama na ito kapag umaalis na raw siya. Matapos nun, kaagad namang pumunta itong sinuli sa bahay ng kanyang mga magulang. Dahil nauna na doon si Manong Duming. Nang malaman kasi nito, may tuba na naman doon. Pagkarating niya sa bahay ng kanyang mga magulang, nadatnan niya ang kanyang mga kapatid na kumakain ng hapunan. Habang si Manong Duming at ang kanyang ama, nag-uusap yon sa balkonahe ng bahay nila. Pagpasok niya, kagad naman siyang nakita ni Mayok na kanyang kapatid. "Uy, kuya, balita ko may bihag ka na namang dala sa araw na to eh." Wika ng kanyang kapatid. Oo, Yok. Nakachamba na naman eh. Si inay ba, nasan ba?" Sagot niya rito. Makalipas ang ilang minuto, nang makakain na sila ng hapunan, doon na nag-umpisa ang kanilang inuman. Umabot sila ng 10:00 ng gabi sa pag-iinom nang biglang lumabas si Manong Duming sa labas ng bahay habang nagwiwika ng, "Luisito, isara mo ang pinto ng bahay niyo. At kahit anong mangyari, huwag mong palabasin ang mga anak mo." Wika dito sa kanila. Kaya't itong sinuli, nagulat naman siya sa wika ng matanda. Kaya't napawika siya ng, "Bakit, Manong?" Nang marinig ni Manong Duming ang kanyang tanong, nagwika naman ito ng, "Kunin mo ang mga gamit mo. Nararamdaman ko sa hangin ang presensyang kakaibang mga nilalang." "Bakit, Manong? Yung mga sungaw ba?" Sagot niya rito. "Nararamdaman ko, maaring mga sungaw ang sumunod sa atin. Kaya't bilisan mo na, bago pa man makapagtanim ng lason ang mga demonyong yon. Dahil kapag mangyari ito, panibagong problema na naman to sa baryo natin." Wika ni Manong Duming sa kanya. Kaya't dali-dali siyang umakyat sa kubo upang kunin ang kanyang mga gamit. Pag-akyat nila sa parting bahagi ng bundok, nakita na nga nila ang grupo ng mga sungaw at ang ikinabahala pa ng ermitanyo. May kasama itong gabo ng aswang. Nakatayo ang mga ito at nakatitig sa buwan na para bang may inaantay ito.